pong stocks, pero nagdagdag lang tayo guys kasi nag-booking sa akin si Sir Sum. So, dyan marami pa tayong kukumama dyan. Pero, nag-order lang ako ng 12 pieces. 12 packs ang small, 12 packs ang malaki. And then, C2 Solo, dahil malakas ang C2 Solo. Tapos, mura lang sa kanila ang Angel Cream Densada. Ano lang, 58.24. Kasi sa sa supermarket, sa lots ay 59 yan siya. So, nagkuha na lang tayo. And then, may customer tayo dyan, guys. Yan. At ang ganda na ng harapan ng aming tindahan kasi naisemento na ang aking na lang, ang lamesa natin. I-upgrade natin. Papalitan natin yan siya. Pila, day? 194. Pila kwarta? 1,000? 1,000 day ni? Okay, pila kambyo? 194. 806. Okay, 806. Kambyo ay 806. Kalkyo ha, ang kambyo ha. So yun guys, ang kaganapan natin ngayong araw ng Friday. Tapos bukas Sabado, ang order natin sa Carcass ay 1/2 lang. And then meron din tayong idagdag na mga special cut na mga pork belly. Yan, may customer na naman tayo mga kasari. Salamat sa Diyos. At kahapon na hindi tayo naka-hit sa ating target sales. Okay. Onya, okay guys, si DBS ngayon lang dumating, alas 3 na ng hapon at dapat na naka-display nami. Okay, ito ang ating 1/2 carcass ngayong araw ng Friday. Yan guys, very fresh. Fresh pa yan ha? Okay, mga kasari, ito ang ating 1/2 pork carcass and hapon na silang nag-deliver guys. Nag-umpisa na kaming mag-display sa aming table meat shop and then ang ganda-ganda na ng floor ng aming meat shop kasi bagong-bagong pinaayos. Okay na day. So, ang baboy na to is 39.2 kilos. So guys, ito yung ating isang slab na pork belly at i-debone pa natin ito. So, kailangan tanggalin muna natin ang luwin para makaslice tayo sa pork belly. So, itong luwin, tatanggalin ko din yung ribs niya para makaslice tayo pang pork chop. So, yan yung ginagawa namin sa isang slab na pork belly ay makapag-slice tayo ng mga pork belly and pork chop. So, medyo mahirap ito guys, no? Pag hindi ka sanay, ay mahirapan ka talaga dahil medyo yung ribs niya ay matigas. So, kailangan talaga ng puwersahang pag-slice. At itong belly na ito ay medyo malambot ang buto-buto niya. So, hindi ako nahihirapan. And then, chilled ang ating karning baboy. So, pag chilled ay madali lang yan siyang i-debone natin, no? Madali lang kukunin yung pork loin niya kasi hindi gumagalaw yung karning baboy. Unlike pag fresh na fresh, yung bagong katay at hindi siya na-chilled, ay mahihirapan ka talaga dahil gumagalaw yung karning baboy pag mag-slice ka na. Okay, at natanggal ko na ang loin. So, ito yung kabuuan ng isang pork belly and then tatanggalin ko pa yung yung impilya kasi hindi yan kasali sa ating pork belly. And then yung customers minsan ay umaangal pag hindi natin yan tatanggalin, no? Pero minsan pag manipis lang yung impilya niya, hindi namin kinukuha. Pero ito ay medyo makapal ang kanyang impilya, so kailangan tatanggalin natin yan kasi magrereklamo yung ating customer dahil meron pa daw impilya. So, yung impilyang ito ay nasa 500 to 600 grams and then 288 ang ating puhunan. So, yung impilya ay parang
ano na yun siya, parang waste na yan guys, kasi hindi na yan maibenta, no. Ilang beses na namin ina-attempt na ibebenta namin ng mura lang, 100 per kilo, minsan nga 50 pesos per kilo, pero wala pa rin bumibili kasi hindi na yan siya pwedeng kainin dahil mamantikain na yan, maraming mantika pag kupusan na siya. So mo na siya gitanggal nato, baga ni siyang impilya pero gamay lang. And then ang ganda ng ating pork belly ngayon, very fresh, bagong-bago yan siya. Tapos dineliver sa akin mga pasado 3:00 na ng hapon, nagdi-display na kami ng mga hotdog and dressed chicken. So na-delay yung ating delivery ng pork carcass, pero it's okay kasi ang mga customers magsidatingan ay mga 4:30, 5:30, 6 hanggang 7 PM. Maraming customers na bumibili, yan yung peak hour namin. So nagmamadali na akong ma-slice yan para ma-display kasi 3:00 na dineliver sa atin. So yan yung mga pork belly. So pag kayo ay mag-slice ng pork belly, kailangan hindi gaanong makapal. So kailangan at least mga less than 500 grams lang, kasi pag malaki na siya, malaki ang hiwa mo, yung customers ay maghahanap yan ng medyo maliit lang na slice kasi malaki na ang mabayaran nila. So yan yung ginagawa namin dito. Kailangan pag slice mo ng pork belly or mga pork pirna and kasim, nasa 300 grams lang siya. So malaki na yung 500 grams, makapal na yan siya, and then magrereklamo na yung customers natin, and minsan ay paputulan nila yung pork belly. And then kami guys, hindi talaga namin hinahati yung pork belly kasi ang slice niya nasa 400 grams lang, hatiin pa ng customers. Tapos yung pork belly ay very saleable, so hindi talaga kami nag-slice ng half kasi manipis lang ang slice namin dyan, ang slicing namin. Pwede kaming mag-cut sa pork chop, sa pierna. Uy, dito. Uy, dito, sir. Ayan. Cream densada. 12. Kung pa mama. 12 na lang. 12 ka lang ito, kasi kung gagawin. Pila pero na. 1,030. Good morning, at kami ng aking mister ay maagang nagbukas ng aking tindahan guys, kasi tingnan nyo guys, sa wakas ay naipaayos na talaga namin ang aming tindahan guys, no, sa harapan ng meat shop namin, kasi itong building nila ni mister ay year 2000 pa ginagawa, so kailangan na talaga ng maintenance dahil lubak-lubak na yung semento at saka hindi na even ang semento sa harap ng aking tindahan
tindahan. So dito pa naman natin dinidisplay yung ating mga panindang karning baboy. And then ito yung aking lamesa, dyan muna yan siya kasi ipapaayos ko din yan guys, no? And then ngayong araw ng Thursday ay wala tayong masyadong benta kasi yung ating customer ay hindi siya makalapit dito dahil bawal pang aapakan yung semento, pinapatuyo pa namin yan siya. So kami ay nakapag-display mga 5 PM na ng hapon, so hindi tayo nakahit sa ating target sales, pero okay lang guys. Ang importante ay maisaayos natin ang ating tindahan. Matagal na naming plano ito guys, kaso lang hindi kami nakahanap ng available na panday, and then medyo sacrifice din sa part namin kasi wala tayong income sa umaga dahil hindi pwedeng lumapit si customer dito, pero meron ding pailan-ilan na bumibili dito, so iaabot lang namin sa gilid, no? Yung mga soft drinks, may bumibili din sa amin ng soft drinks, may bumili din guys ng karning baboy, so sa gilid lang nakatayo yung ating customers. So kahit papaano ay meron din tayong benta kahit na may nagtatrabaho kasi open ang tindahan, pero iba talaga pag makalapit ang customer natin. So eto, at sa wakas ay naipaayos na namin ang aming meat shop dahil pangit naman guys at nakakahiya na ang aking lamesa. Tinatakpan ko lang ng floor mat and yung poster ng globe. So ngayon lang talaga namin napapaayos kasi naghihinayang din kami sa oras na magtatrabaho dito sa harapan at wala tayong income, and then kailangan kumikita tayo dahil marami tayong mga ginagastusan. Okay.